Ay, mantakin ninyo yung kaso laban dun sa mga pulis, mga bata pala ni General Albayalde lahat yun. Yun yung dahilan na tinawag niya kung ano yung status. Yun lang pagtawag na yun, kahit sabihin mong hindi mo directly sinabing may interest ka dun sa kaso, kaya ka tumawag. Ang katwiran niya, hindi, tinatawagan kasi ko ng mga pamilya, nilalapitan ako kung ano ang status ng kanilang mga asawa, kaya daw niya itinawag ba? Hindi ho ganun ang procedure dyan. Dapat ang salita mo, kung totoo yan sabihin mo rin sa pamilya, wala tayong magagawa dyan Antayin natin ang resulta. Di ba? At saka parang narinig ko kanina, kasi si Gordon, abogado yan Ang sabi niya, ni Gordon, motion for reconsideration. Ano yan? Yung ano tawag dyan? Di ba ang unang decision dun sa kaso ng mga pulis na yun dismissal from the service. At kaya nga itinawag ni Albayalde sa kadahilanan mga kaibigan na natawag dito pagkatapos itawag ay demotion ang nangyari na lang dun sa motion for reconsideration. Ang sabi ni Gordon, only the courts can do that. Sabi ni Gordon. Yung motion ninyo, yung apela ninyo, dapat sa husgado. Tama si Gordon Matandaan ko Yung panahon ng nagkaroon ng hazing sa PNPA, hazing. Ang pinadala doon, si General Lim, inutusan ni Ramos. Siya ang inassign, tinanggal yung superintendent ng PNPA. Si Lim ang inassign doon na mag-imbestiga at nakaupong hepe ng PNPA. Pagkatapos, imbestigahan niya at the same time yung nangyaring hazing. Kasi yung hazing na nangyari, kung sino yung biktima, di ba yan nga ang kadahilanan kung bakit namamatay yung mga kadete, meron silang umerte sa loob Sa PMA, ganun din. Yung code of Code of silence, ganun. Umerta, di ba? Wala kang pwedeng ipagtapat sa kanila. Kaya, ultimong sa doktor, pag dinala ka, ba't kami putok sa ulo? Ang ikakatwiran mo, binugbog yun o kaya pinalo ka sa ulo, pumutok ang ulo mo, nauntugo ako Yan ang sasabihin mo. Hindi mo sasabihin yung tunay na dahilan. May masama. Sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa yung mga bilanggo Sa preso is number 1 rule dyan sa kulungan. Bawal magsinungaling. At pag ikaw ay nagsinungaling, tatakalang ka dyan. Mas mabuti pa yung mga preso. Pag nasa loob na sila, bawal na magsinungaling. Itong mga ito, pag nasa loob ng PMA, kailangan magsinungaling ka. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, nung inassign si Lim sa PNPA, ang pinalabas na ang dinismiss yata doon, yung pang mga biktima ng hazing. Kasi nagreklamo sila. Bawal pala magreklamo, mga kaibigan. So, ano ginawa ni Mayor Lim? Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat. Yung class na yun, yung buong class. Pinabigyan niya raw ng papel na maliliit. Para magtapat. Binigyan niya lahat yun, tigi-tigi isang papel. Isulat niyo dyan, walang makakaalam kung ano sinulat ninyo dyan. Tinatanong yata kung sino yung mga may kagagawan doon sa hazing.
Mga kaibigan. Wala nagsulat eh. Kasi nga, bawal sa kanila magtapat, magsabi ng katotohanan. May ginawa si Mayor Lim doon eh. Tinanggal niya lahat yung mga kadete. Pagkatapos, ito naman mga natanggal na kadete, dumulog sa korte. Yun yung sinasabi ni Gordon. Para doon sa reversal ng decision. Hindi ba? Dumulog sila sa korte. Alam niyo kung sino nagbalik sa kanila? Si Joey Lina. Kasi si Joey Lina, ano ba tawag doon? DILG, secretary. Kalihim ng DILG. Naging kalihim ng DILG, di ba? Yun. Yan ang tumulong dun sa mga tao para makabalik naman sila sa PNPA. Kalay mo, na-trace yun kung sino yung mga gumawa nun at yung pinadismiss ni Mayor Lim sa academy. Pero later on, sila. Na dumulog sila sa hukuman. Ang pagkakalam ko, na-reverse yun eh. Nakabalik sila eh, mga kaibigan eh. Kita ninyo ito nangyari ngayon dyan sa PMA, di ba ho? Yan ang nangyari ngayon. Walang magtatapat eh. Kaya sabi ko nga, ito si Benji Magalong, panganib ngayon ang buhay nito. Di ba? Paano gagawin natin dyan? Alin kaya mauuna? Kita ninyo si Aquino, si Aaron Aquino, naduwag. Ano na naman sinasabi? Umuurong na naman. Kinokorek niya yung Hindi naman daw siya, parang walang intimidation doon sa pagtawag sa kanya noon ni Albayalde. Kung di pa sinabi sa kanya ni Magalong na, sabihin mo yung totoo, yung sinabi mo sa akin. Yung kumausap sa'yo, sino kumausap? Yung pagkausap mo, yun eh. Highly yun eh. Inappropriate eh. Very yun, mga kaibigan. Pag sususpetyahan ka talaga. Pag ganun. Pagkatapos hindi pala natuloy yung dismissal ng mga pulis na ninja, mga kaibigan. Ang nangyari pala, dinemote dahil sa tawag. Di ba? Pinagbigyan. Yun eh. May parang binanggit pa nga kanina eh. Tumawag pa yata si Albayalde kay Presidente Duterte para arborin yung dismissal eh. Na wag ipatupad yung dismissal order. Parang yun ang dinig ko mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Pagkatapos na-demote lang. Yun yung favorable na decision dun sa motion for reconsideration. Subukan ho natin magbasa-basa ng ating mga dito, mga pagbati at mga reaksyon. Pero merong may birthday celebrator tayo bago malapit malapit na ang birthday niya, ilang sandali na lang. Nahanap ko lang kasi kanina pa yung mensahe na yun sa atin saan ba yung ni Jerry Lim? Yung message ni Jerry Lim sa atin. Nahanap ko, sandali po lamang ho. Jerry. Si Jerry Grad pala, Jerry Grad. Saan na kaya? Ayun. Eto ho, mga kaibigan. Batiin natin sa kanyang kaarawan ngayon ang bunsong anak ni Jerry Grad. Hindi niya sinabi pangalan eh. Ano ba pangalan ng anak ni Jerry Grad? Eto, birthday niya ngayon pero wala, hinahanap ko yung pangalan, wala. Pero batiin natin para po sa bunsong anak ni Jerry Grad. Kasi ngayon September 30 pa lang sa sa Amerika, di ba?
tayo October 1 na, papasok na tayo sa October 2. At dahil birthday ng anak ni Jerry Grad, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo. Meron pa palang isang hindi, may mga hindi pa nabanggit doon eh. Ba't hindi nila itinanong yung kung sino yung pumadrino doon sa anak ni Yuyuklay? Nagkaroon ng ano yan eh, ng hindi magandang palitan din ng statement yan si General Aaron Aquino. Yung matandaan ko, si Bato pa ang ano noon eh, hepe ng PNP. Nung mahuli, yung anak ni, nung drag queen na nakakulong, na si Yuyuklay, yung anak niya. Oh, di ba, after a year eh, ang bilis na dismiss yung kaso. Droga yun ha, dismiss ang kaso. Ha? Mga kaibigan, samantalang yung libel, naku, sus Mariosep. Ha? Ayan po. Ngayon, ba't hindi ho tinanong yun? Kasi parang natatandaan ko, parang sinasabi nun ni General Aquino na merong uma-arbor. Oh, doon kay Yuyuklay nung matapos nilang hulihin. Di ba nahuli yun sa may gate ng Malacanang? Sino yun? Malakas daw sa Malacanang, very influential daw sa Malacanang, yung uma-arbor. Sino yun, mga kaibigan? Ba't hindi yun itinanong ng Senate, no? Para isang ano na lang. Oh, hindi ba? Magkaalaman na lahat, mga kaibigan. Kaya naman pala nakalusot yung filter eh. Doon sa custom eh, tsaka doon sa Cavite. Mga kaibigan eh. Oh, si Violet Agmaliw, nanonood po sa atin from Calgary, Canada. Si June Bonifacio. Oh, akala nila makakalusot sila kay Senator Gordon. Oh, si Cassandra Santos, nanonood from Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Si Orlando Serrano, kaya pala dala-dala nila hanggang ngayong pagiging sinungaling ano. Ayun. Oh, ang katropa natin, si Arlene Tañedo Barrias, at saka yung kanyang husband, si Ramon Barrias. Si Rosemary Victoria Court, na ating katropa at dating kasama natin sa live jamming, ay nanonood din po sa atin. Katropang Jundi Valencia, isang magaling na singer yan at ano ho yan, actor ho yan, papanood nyo sa mga television yan, sa pelikula, yan Si, ano ho si Carolina Luge from Florence, Italy. Balik Florence na raw siya. Tapos na ang work niya sa Pisa. Oh. Tapos ng summer, ayun, summer pala siya roon. Oh, sabi ni June Bonifacio, paanong naging NCRP at PNP chief kung may ganyang bad record? Mas magaling pala ang intel ni Magalong kaysa kina Bato at Duterte. Ito hindi ba nung bago talaga yan si Albayalde, kumalat ang mga text?
ang daming mga pro-Duterte ang nag-o-object sa appointment na siyang maitalagang kapalit ni Bato sa PNP. Di ba, matandaan nyo rin, nagsalita pa si Presidente Duterte. Ako nga, ginagawa natin, sinasabi natin sa programa natin noon sabi ko Mr. President, ganito gagawin mo para hindi ka mapaglaruan ng mga advisor mo, ng mga gago. Ha? Pagka pinayuhan ka, sinabi sa'yo, ganito gawin mo, baliktarin mo para maging tama ka. Ha? Diba? Ganito gawin natin. Yung kabaliktaran ng pinayo, yun ang gawin mo. Kaya nasabi ni Presidente, doon sa nung i-appoint na niya si Albayalde, anong sabi niya? Ang daming sa'yo Ayaw sa'yo Pero ang ginawa ko, binaliktad ko. Kita ninyo, mga kaibigan. Ang daming dyan. Ako nga, naniwala rin dyan na magaling yan. Para hindi natin kasi nabalitaan yun, yung nangyaring yun sa Pampanga. Di ba? Mga kaibigan. Kasi pag malaking pera, tinatago nila yan natatakban yan pag maraming pera. Si Vicente Prasdilla, may alingas-ngas na tatanggalan siya ng pulis sa bayan niya. Sino? Si Aquino? Hindi. Ang ginawa ni Aquino, pumunta yan tumawag yan kay Presidente. Verbally, nag-order sabi sa kanya, pabalikin niya. Kaya ang ginawa daw ngayon ni Aquino, pinabalik niya. Wag niyo na sabihin, babalik kayo rito. Bumalik na lang kayo sa PIDEA. Kasi pinaikot-ikutan na siya At saka very kwan yun yung pagkakatanggal ng security sa kanya. Halata yun. Mga kaibigan. Halata. Balbon. Sabi nga, Balbon. Si Ariel D. Kabawatan, ang pag-asa ng bansa natin ay sumpa. Ano sumpa? Sumpa, laging lahat korap sa gobyerno, magka-cancer, lahat ng mandarambong, mabilaukan hanggang di na makahinga, lahat ng tamad at magnanakaw at drug pusher, mabulag. Kung tumatalab lang ho yun. Kung yung mangkukulam lang Kung meron pa mga mangkukulam, di sana dapat ipakulam yung mga yan, di ba? Ba't walang nagpapakulam dyan? Kulamin na lahat yan. Mahirap pang matuklasan kung sino, ano naging sanhi ng kamatayan, hindi ba? Ba't nagluluko tong aking cellphone? Si Erning Buko, nanonood po sa atin. Taga-Tondo yata ito. Si Luz Bimin Romana, binabati natin sila sa Tarlac, yung mga kasamahan niyang nanonood. Si Roxanne Rankin ng Florida, binabati po natin. Siyempre, si Mirna Guillermo ng Florida. Si Attorney Berteni Toto Kausing, engineer na, journalist pa, at siyempre, isang napakagaling na abogado. Itong panahon na ito ay nakikita ko na magiging kanais-nais pakinggan ang wind of change. Wala na Mark Irene Carl. Si Magdalena Dada Dumlao, isang entertainer ng grupong The Rhythm of Three. Yan. Joselito Camacho, failure halos lahat ng appointees. Yan. Si Luz Bimin Romana, nabanggit na natin, si Elmer Ecleo, Philippine Constabulary laban sa Police Iskalawag, dapat daw ibalik. Hindi, naging Philippine Constabulary. Kaya binuwag yan Si Greg Belus, hindi, kaya binuwag yun. Ginawang civilian in character daw ang PNP. Si Tony Gachi, yan Si
Philip Biray. Ayan. Si Mike Oishi. Nanonood from Miami Beach, Florida. Si Yoli Cortina. Ayan. Ha? Si, eto, sabi ni Rosemary, Victoria, mga mangkukulam siguro, hindi nagbabasa ng dyaryo. Hindi nanonood ng balita. Kaya wala silang alam sa nangyayari sa bansa. Oo nga naman. Tsaka mahina naman talaga intel ng pulis. Kung alam nilang may mangkukulam, di sana, hinuli nila. Di ba? O, si Rosita DC na ating katropa nanonood sa Cable TV Channel 224. Ano, liliwanag na ng gusto yan, no? Tayo'y ano pa lang, test broadcast. Ba? O, kahit daw sa umaga, nakikinig din siya. Mga kaibigan, si Yoli Cortina. Ha? Yung iba kasi medyo, ano na eh. Si Rudy Santos, mga kaibigan, nasa Kwanhuya, nasa California. Musician din. Si Levi Panahon. Ayan, binabati natin. Si Glenn Karaang mula po sa Florence, Italy. Nanonood sa atin. No? Buenos dias, Joel Diaz. Walang piring sa mata ang hustisya natin. Kaya kita kung sino ang may pera. Di ba nga, mga kaibigan, bakit nakalusot sa unang listahan ng mga Ninja Cup? Tama nga naman. Good question. Di ba? Ito sila Albayalde. Si Cynthia Pineda po ay nanonood from Tondo. Ano ito? Si idol nating veteran broadcaster. Pero naka-base na siya ngayon sa US of A. Pero mapapanood pa rin sa Facebook. Si Furel Salvo. Magandang gabi, sir. Si Joe De Lemos. Yan. Si Ricky Valero. Sabi niya, dapat si Bakin yung mga Ninja Cups. Si Bakin lang. Hanggang naman ang parusa. Ngayon pa. Nalaman na natin kung gaano karami yung droga na kinuha nila ron sa Pampanga. At saka magkano yung pera, magkano pinabayaran yung kalayaan ng walang yan tsekwa. Sino pwedeng lapitan dyan kung pati mga pulis sangkot sa mga droga? Taga nakakatakot yan. Imagine, akala natin sa pelikula lang yun nangyayari. Pagkatapos sa totoong buhay pala, tagang totoo na pala ito. Ano yan? Di ba? Reaction dyan. Nakakapanginig, di ba? Bali ba natandaan niyo yung ang probinsyano. Nabanggit ko kanina, di ba? Lintik ang reaction ni Albayalde. Magiting na ipinagtatanggol ang dangal ng PNP. Di ba? Nahika nga po lumalabas daw na negative doon sa probinsyano. Si Bato naman, naging supporting actor. Hindi na, dati naniniwala ako dyan, ngayon parang nag-iiba na. Yan yung mga chorus di ba? Yung mga duda ka na ngayon. Mga kaibigan. Si Josie De Silva Ignacio ay nanonood po sa atin, from Canada. Tama ka, October 1 na nga pala dyan. Si Ginoong Pahardo ang Bilao dyan po sa New York, nanonood sa atin. Si Cesar Alvarez. Si Emilski Sapanta Sablan. Si Goldie Bodomo Prisci ng Germany. Yan. Ay nanonood din po sa atin.
Dito, sa huli. Joselito Camacho. Nabanggit na rin natin kanina. Oh, dali habol natin. Si Vicente Prasdilla. Si Bakina ang lahat ng appointee. Inom pa natin sinasabi, di ba? Ang sisira sa bakal, kalawang. Hindi kayo nakikinig yung mga pro Duterte. Bantayan natin ang nakapaligid at pumapaligid. Iyan ang sisira. Wala na. Too late na tayo. Bago maging huli ang lahat. Maliban na kung meron tayong gagawin para maparusahan yan. Unless kung hindi magiging katanggap-tanggap, dapat yung acceptable ang magiging aksyon ng presidente ngayon dyan. Dahil yan, yung mga pulis ay under ng executive yan. Rogel Angie Matanggihan. Nakikinig from Vancouver, Canada. Si Johnny Orines, si Yvonne Lacson from Sydney ay nanonood sa atin. Si June Minda Makaraig. Si Eric Swan ay nanonood din po. Si Chodora Alcairo. Si Hermi Salak from Milan, Italy. Nabanggit na natin yon. Okay? Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagtutunwarin. Hindi panagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. ay walang Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa ating pong Sky Cable Channel 224, sa mga gumagamit po ng TV Plus, at sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating pong live streaming. Sa pangalan ni Ana, ang bayan ko'y tayo po ay magbabalik alas 7 ng umaga kasama po si Tita Carmen kailangan hanggang alas 9 po yan sa palatuntunang Kontra Partido. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, General Oscar Albayalde.